Hi, Pangga! Hi, Pangga! Aros mo natin, 8:34 na po ng umaga, partner! Partner, ito Feeling ang ko. nakaka-high blood pero ito, partner mag-message kayo sa, pumunta kayo sa Facebook page ng Energy FM 1067, mga Pangga. Sorry, tawa-tawa ko kasi nakaka-high blood. Literal na high blood si Jim. Alam mo, totoo, hindi ako alam mo, ito palang programang ito, nakaka-high blood eh. Tumaas yung BP ko. Ilan yung BP mo? 160/120. Grabe yan, Ano yun? Grabe naman. Kasi dahil siguro pang umaga, anong oras ako nandito eh. Ako na nagbubukas dito ng gate eh. Tama. Baka siguro. Ng gate Sige, talaga. dahilan pa para malaman natin. Sige. Tingnan natin. Lumusot ka pa, Jim. Ilan ulit? 160/120? Ano ba yun? Konti na lang isusugod Oo ka na nga. namin sa ospital. Hindi, malalaman ko ito kung kailangan ba akong mag-maintenance na ako. Baka mamaya, isugod ka nga talaga sa ospital kapag hindi bumabayan ngayon. Hindi, pipilitin ko matulog. Sabi ko nga matulog muna ako, balik sila bukas. Ay, nako. Sabi ko, normal ako in fairness, 110/80. Ay nako, mamaya check ko. Anyway, so ito partner. Ano ulit yung ano mo? Wag mo na ulit-ulitin, Lindsay. Mas lalo ko na high blood sa'yo. pero ito. Ito yung aking reaction sa ating sender na si Oliver. Oli, di ba? Oli, yes. Si Oli, ito, tingnan mo, partner. Oy, partner. Ayan. Bakit? Ganyan. Nakatawa lang. Medyo napabelat ako. Alam bakit? Kasi kapag kayo nagjojowa, lalo na pag mas bata, no? Parang doon ko nakikita kasi, ang pagbata kasi yung jowa mo, medyo alam mo na, dapat mag-a-adjust ka. Partner, bata naman sila pareho. Hindi, di ba mas matanda nga si Oli? 25 tas 23 hindi naman medyo, nagkakalayo. Sa edad kasi na mga 23, medyo ako dyan eh. Nasa baby-babyhan pa yung dati. Baby ganyan, pa. Ngayon kung mag-isip, Bata pag nagtampo, alam mo naman, di ba? Nowadays, mga Gen Z kasi ganyan eh. Ay, 23 is Gen Z pa rin, di ba? Yung mga ganyang edad. So, hindi. hindi ba Gen Z yan? Oo, tama yata. Gen 11? Gen Z. Ay, Gen 11. Mga ganon. So parang sa mga ganitong sitwasyon kasi, may darating talaga na ganyan na susuyuin mo. Oo, totoo. Yung kahit na sinusuyo mo, yung magmamatikas. True. Kaya doon ko lang naintindihan. Siguro parang kailangan mo lang din munang mag-adjust din Oo. sa maganya sa ugali niya. Oo. Yan lang. Kasi alam mo, sabi ko nga sa iyo kung kayo ay hindi naman niya nabanggit kung gaano katagal na sila. Yun, isa pa yun. Oo, 'di ba? Binasa ko lang yung doon sa napakinggan ko eh. Pero kasi dapat by now matuto kang basahin ba? Mm-mm. At saka alam mo 'yon, mag-meet kayo ng attitude. Yes. But hindi lang siya si Oliver ang babasahin yung girlfriend niya yung ugali, kung ano yung kinikilos niya. Dapat para sila na magkapaan. Yun naman dun eh. Kasi kapag alam mo ganyan yung, di ba, pag okay sila, grabe yung sweet, di ba, sabi? Totoo. Di ba dun yun? Doon mo makikita na, teka lang, kapag merong problema, masyadong kinikimkim, kahit maliit na problema, pinalalaki, doon ka mag-adjust. Alam mo, partner, may mga tao kasi na hindi talaga magaling mag-express ng nararamdaman nila kapag galit sila or kapag naiinis sila. Kumbaga magsha-shutdown muna ako imbis na sabihin ko sa'yo kung ano yung problema kasi baka hindi ko matansya, hindi ko masukat yung sarili ko. Kung ano pang masabi ko sa'yo. O sige, given yun. Diba? Kapag gano'n ang sinabi mo, as a girlfriend, no, sabi mo kagad na, teka lang, bigyan mo ko muna ng time para space mag-usap. Kasi alam mo, ngayon, nowadays, ito, talaga totoo to. Kapag nagkaroon na binigyan ng time, parang dating dati, alam mo yung tawag sa atin, cool off? Ganun ang dating ng mga ibang mga pangga na nakaka-experience ng ganito. Hindi po cool off yun. Hindi, iba yung time cool yun off. na para makapag-isip siya. Breather, kumbaga. Kaso nga, yung ibang mga lalaki kasi minsan hindi natatanggap yan eh. Kapag nagsabi na, bigyan mo ng time, naku, teka, baka mamaya makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Di ba, overthinker. Di ba, nag-overthink na talagang, teka lang, baka mamaya, iba yung gawin mo, ayusin natin to, gusto kagad maayos. Pero kung ikaw pagpipilian, partner, anong gusto mo? Maayos kagad within the day or kailangan mo pang kasi ang babaw eh. O baka sabihin mo sa isang linggo para ayusin yan? O hindi naman. Ako naniniwala ako, partner, na conforme sa inyong dalawa kung paano kayo mag-uusap ng partner mo. Kasi may mga taong hindi talaga natutulog hanggat hindi naaayos yung problema. Tama. Pero may mga tao din na hindi. Kailangan natin ipahinga yung isip natin, yung katawan natin. Tapos kapag okay na tayo pareho, nakahinga na, saka natin ayusin. Siguro, saka tayo mag-uusap. Siguro pwede yan sa mga medyo malaking problema to.
Ayan, yung mga ganyan, pwedeng bigyan mo muna ng time para ayusin yung sarili niya, mag-usap kayo o mag-abigyan ng space. Pero kung mga gintong napakababaw, sinabi ba kung anong dahilan? Wala eh. Pero yun nga daw yung pinaka-problema. Kumbaga parang parang ibang tao yung partner Ay, baka niya. hayop yan. Hindi! Ay, di ba? Hindi ba Hindi siya manananggal, magiging gano'n? aswang. Di ba, aswang, gano'n. Oo. So, nag-iiba ang ugali niya kapag nag-aaway sila. Oo, so, parang di sila. Hindi to yung sweet na jowa ko So, yun yun yung dapat yung pag-usapan. No? Dapat pag tayo nag-aaway, di ba gano'n naman kapag nagbati na kayo? Pag nagbati ka, sobrang sweet kayo eh. So habang doon, samantalay mo na mag-usap kayo, pag tayo mag-aaway, sana hindi ka naman ganyan kasi nahihirapan din ako eh. In-explain mo yung dapat maganda yung communication ninyo. Sa mga babae naman, alam ko guys, na minsan na, alam mo yun, nagpapanting yung tenga natin, nayaya mo tayo sa mga kalalakihan, naiirita tayo dahil talaga minsan hindi talaga natin matansya yung mga ugali nila, no? Ayan. Pero alam mo, mas maganda kung mahal, halimbawa nag-away kayo, mahal, I love you, naiinis ako sa'yo, so please, medyo bigyan mo muna ako ng space. Ayan, pag ganyan, parang may assurance na pag sinabi yung mahal, I love you pero kailangan ko lang muna ayan. Yan, diba? Pag narinig ng jowa niya, mas magkakampante siya na, ito, sige, bibigyan kita, respetuhin ko yung decision mo. Space lang talaga. O, sige. Kasi diba? ibang mga babae, pag sinabi, please, huwag kang mamakulit. Bigyan mo ko ng time mag-isip. Ganyan. So mag-iisip, ay naku, baka mamay pagpalit mo Makiwalay na ba sa akin to? So ang tendency, ang mga lalaki, kukulitin ka. Diba? Ba't bayo mo kung kausapin mo tayo masagutin yung telepono? Tapos magdadrama na, bakit may pinagpalit niya na ba? Ganyan. Diyan kayo magaling, diyan kayo lilibing. Ay, sorry. Bakit nililibing agad? Hindi, karamihan kasi ganyan ang mga nagiging imbes na ayusin, mas lalong lumalaki, gumugulo. Totoo. Ako, para sa akin lang, partner, dapat mag-communicate sila ng maayos. Pero may bagay na mahirap gawin because nasa 20s pa lang sila. Naku, yung mga ganyang edad, talagang napaka tawag dito? Mapupusok. Matitigas ang ulo. Pinaglalaban yung pinaniniwalaan nila. Hindi pwede yan kasi girlfriend ko siya. Dapat ganito siya. Dapat ganito ako. Ganyan. Pero alam nyo, habang tumatagal, lalong sumasarap ang pagsasama. Totoo yan. Habang tumatagal, sumasarap. At habang tumatagal, panibagong pagsubok sa isang relasyon dumarating. Laging may pagsubok. Totoo yan. Kaya ngayon pa lang, dapat matuto kayo na Practice i-communicate yung mga ganyan, yung mga feelings ninyo. 'Di ba? Kung halimbawa nababadtrip kayo, mahal, sorry nababadtrip ako, wag mo muna akong kausapin. I love you. O kaya habang nag-aaway kayong dalawa, yung tipong matataas yung mga emotions ninyo, halikan mo bigla yung jowa mo. Tsaka mag-tone down kayo kasi kadalasan nakakadagdag din ng yung away, yung issue kapag mataas yung boses. Mataas yung boses, galit kayo na lagi kang parang nag-aaya ng away talaga. Hindi naman pa pwedeng ikaw lang yung mataas ang boses, tataas din yung boses ng partner mo. So ang ending, hindi maayos. Na-try mo na, partner, na habang nag-aaway kayo, bigla mong hinalikan yung jowa mo? Ay, hindi lang halik. Hoy! Ni-wrestling ko. Ni-wrestling mo? Kadalasan ganon nangyari. Diba? Ganon yung gawin mo. Kaso di ba kadalasan nag-aaway through phone. Through message. Through message na lang. Mahirap nakipag-away pag message kasi hindi mo nakikita yung emosyon. Hindi mo ramdam. Kasi ang daming interpretations kapag cellphone, pag message lang yung sinasend mo or chat lang eh. Kaya nga, pag gano'n namang senaryo na doon kayo nag-away through phone, gano'n kayo, bigyan nyo ng time na mag-usap kayo talaga personal. Kasi sa personal talaga, doon yung malalaman yung emosyon, doon yung mapag-uusapan kung anong dapat ayusin. Doon yun makikita At makikita mo talaga yung mata niya, kung anong sinasabi ng kanyang mga mata. Ang galit kasi, pag sa telepono, hindi mo mararamdaman eh. Lalo na sa chat. Diba? Unless mahilig ka mag-send ng mga gif na yan. Diba? Isa yung nagiging basihan eh, no? Diba? Kapag galit ka tsaka mga emoticon na yan. Iba na talaga mga mundo. Robot na tayong lahat. Robot. Yung emosyon natin nakukuha na sa ganyan. Diba? Ay, nako. So, ito, ang ending natin is mag-usap. At wag masyado yung expectations sa jowa mo. Kasi hindi naman yan overnight lang maaayos na agad yung ugali ng jowa mo. For the longest time, ganyan yung ugali niya. Give it some time. Pag-usapan ng malumanay, di ba? Mag-usap kayo ng malumanay kung talagang ayaw mo nang makipag-usap. Mag-adjust. At sabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman mo para maayos ninyo yan. Correct. Pero partner, importante din na mag-adjust din yung girlfriend sa'yo. Hindi lang ikaw lang. Kasi baka mamaya, ikaw yung adjust ng adjust, naubos na yung pag-adjust mo, mapapagod ka, baka bumitaw ka, di ba? Tsaka hindi habang tumatagal, syempre tumatanda kayo, hindi naman kayo bumabata. Pag ganyan pa rin yung jowa mo, tampalin mo. Kasi baka
magiging violent. Mamaya nasa 40 na. Yung ganun-ganun na naman. Hindi ka pa rin kinakausap. Naglulupasay pa siya. Baka sipain ko pa yan. Ay, grabe ka na ba? Silent treatment pa din. Ay, nako. Pangga, maraming salamat. Susunod na po ang Baklitas! At syempre naman, ako pa rin po si Lindsay. Mwah! At ang inyong Jimbo DJ na si Jimbo. At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.